Ang title po ng series po natin ngayon, we have a new series this January. Ang title po ay Start with God, Stay with God. Sabihin nga po natin, Start with God. Magsimula po tayo sa atin pong Panginoon. Meron po ako nabasa one time na ang hirap daw makarating po doon sa destination po ninyo kung kayo po ay naligaw without going back. Mas madali, siguro pwede rin namang makarating, pero mas madali po talaga na malocate yung lugar kapag tayo po ay bumalik po doon sa origin. Amen po ba? Doon po sa starting point. Ewan ko po sa inyo, no? Pero kami po na mga nagdadrive, mukhang totoo po yun sa amin. Minsan pagka missing ka, kapag nawawala ka, mukhang mas madaling bumalik po doon sa dating daan na kabisado mo doon sa una mong inalisan, starting point po natin, kaysa po magpasikot-sikot at hanapin po yung ating pupuntahan. So, yun po yung isang bagay na maganda po nating matutunan. Kaya po, kung tayo po ay medyo na-detour, medyo naliligaw-ligaw po ng konti sa panahon pong ito, na ang gusto po natin sana talaga ay nahandon po tayo sa presence ng God, yung pong kalooban ng Panginoon ang atin pong ginagawa, mahalaga po to go back to God. Mag-start po tayo sa atin pong Panginoon. But this is one of, pwede na po nating sabihin, one thing na pwede po nating karirin talaga sa New Year. Pero hindi lamang po yon. Sabi po nung atin pong series ay start with God, stay with God. So hindi lang po tayo nagsisimula sa Diyos para hindi na po tayo magkaligaw-ligaw pa, tayo po ay manatili po sa atin pong Panginoon. Ang text po natin ay nasa Isaiah 55, 6-7. Familiar verse po ito sa atin. Actually, isang kanta pa nga po ito, no? Meron pong kanta na ganito. So ito po ay familiar po sa atin. Familiar po sa atin po sigurong choir. Isaiah 55, 6-7. Ang sabi po, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Yan. So maganda po itong verse po na to. Sabi ko nga po, familiar, hindi po bago sa atin. Naririnig-rinig na din po natin. At ngayon po pag-aaralan po natin para lalo po natin siyang ma-appreciate. So ang particular topic po natin sa series po na ito ay Seek God. Sabihin nga po natin, Seek God. Ano po sa Tagalog yan? Hanapin ang Panginoon. So actually, yung unang phrase na binanggit po dyan ay Seek the Lord while He may be found. Kasi nga po, sabi natin, kung naliligaw po tayo along the way, 2023, ayan po, no, marami na po tayong pinagagawa. Marami na po tayong mga experiment sa atin pong buhay. Baka somewhere, no, biglang parang nasaan ako. So, kung babalik po tayo at mag-start tayo sa God, ang pinakamagandang una po natin gawin is to seek God. At ang ganda po nung invitation, encouragement po ng verse, kasi sabi po, seek the Lord while He may be found. So matatagpuan po natin ang atin pong Panginoon. Actually, ano pong nakapaloob po dyan, yung seeking the Lord, ano po talaga ang lalim po niyang verse po na yan. Yung pong sinasabing seek dyan, yung salitang seek, sa Hebrew, ang katapat na salita po niyan ay dauras. Dauras. So hindi ko alam kung nasa PowerPoint po natin. Ang spelling po ay D-A-R-A-S-H. D-A-R-A-S-H. Pero ang pronunciation po niyan sa katumbas na salita sa Hebrew ay dauras. Ang ibig sabihin po ay to consult or to inquire of. To consult or to inquire of. Ibig sabihin, pag sinabing to seek, ibig sabihin, kumukonsulta po tayo, humihingi po tayo ng kaliwanagan, humihingi po tayo ng unawa, ng knowledge, ng wisdom, nag-i-inquire tayo, nagtatanong tayo kung ano ang pinaka mabuti.
Of course, ang pinaka-object ng pinagtatanungan po natin ay si God kasi siya po yung full of wisdom. Pero meron pong ancient meaning, no? Parang sabihin po nating sinaunang kahulugan, ito pong dauras po na ito. Ang ibig pong sabihin ay to resort to frequent place or tread a place. To tread a place. Hindi ko po alam, sino na po napunta sa inyo sa isang gubat? Napunta na po kayo ng gubat? Taas nga po ang kamay si Kuya Nonoy. Ano po yung iba, mga Manileño lang talaga? Manileña. So hindi po ninyo alam ang gubat. Yung mga masukal na daan, matataas na damo. Ayan, yung mga mahilig mag-camping, kahit po taga Manila kayo, yung mahilig po mag-explore, mahilig po mag-camping, yan. So palagay ko naka-experience na po kayo niyan, pumunta ng gubat. Alam po niyo yung sinasabing to tread a place, yung meron kang dalang patpat. Alam niyo yung patpat? Mga taga Manila talaga kayo, hindi niyo alam yung patpat. Yung yung stick, yan, para nagkakaintindihan tayo, stick na lang. Meron kang dalang stick, siyempre mahahaba yung damo, wala naman talagang legitimate na path, walang legitimate na daan, dahil ikaw pa lang ang dadaan. Anong ginagawa po natin sa stick? Sa pinanghahawi natin. Kung alam po ninyo, kung naka-boots kayo o kaya naka-rubber shoes kayo na matibay, ang ginagawa niyo, tinatapakan pa ninyo yung tinatapakan pa ninyo yung mga damo, binubukan nyo yan habang hinahawi po ninyo ng stick yung daan. So bakit po ninyo hinahawi? Bakit kailangang hawiin? Of course, dadaan po tayo. At ang isa pong idea pa doon, bakit po natin hinahawi at nilalagyan po ng dadaanan kasi repeatedly you will going to go with it. Hindi ka lang ngayon dadaan. Parang dadaanan, meron pong frequent na pagdaan na gagawin ka. So, yun po ang ibig sabihin, pag tusik ha, hindi lang hinawi, hindi lang pang one time po yun na pagdaan natin, kaya ako hinahawi iyon at nagkikreate ako ng daan, pinipit-pit ko siya para daanan ko siya ng paulit-ulit. That is to seek the Lord. Pag sinasabing seeking the Lord, this is not one time. Yung pagka January, sobrang natin sobrang gigil natin sa spirituality natin. Gagawa ulit tayo ng devotion, meron New Year's resolution, pero one time lang pala. Hindi, kaya ako hinawi iyan kasi dadaanan ko yan ng paulit-ulit. Ito na talaga yung aking route. Ito na talaga yung aking daan. So, yun po ang ibig sabihin na to tread a place. Tinatapangan po natin yung mga lugar na yan, napipit-pit yung lupa, hanggang sa magmukha na talaga siyang regular na daanan po natin. Tama po ba? Nagmumukhang nagmumukhang daan na talaga kasi paulit-ulit po nating dinadaanan. Kumusta na po yung daan po ninyo papunta ng church? Baka tinubuan na po ulit ng damo. Ayan. Ang mabigat pagka tinutubuan ulit ng damo. Pero mas maganda, kung hindi makuha ng damo na tumubo, ibig sabihin, ganun po kadalas nating binabalik-balikan siya. So, yun po yung isang maganda. At ang maganda pa, yung hinawi mo, tapos napitpit yung lupa, nakakreate ka ng daan na merong possibility na may sumunod sa atin. That is, parang sabihin natin, another bonus, no? Another plus. Pag sinabi po nating to tread a place, nakatulong po tayo doon sa dadaanan po ng iba. To resort or parang sabihin natin, to resort to frequent treading of place, yan po yung isang magandang makita po natin. So sa iba nga po, binibit pa yung mga damo para hindi na po talaga sila tumubo. So yan po yung magandang bagay na makita po natin. Kaya po even sa atin pong commitment, sa atin pong Bible reading, kaya nga po natin sinabing commitment, hindi lang po one time po yon. Talagang sinisika po natin na gawin paulit-ulit on regular basis, napitpit na yung daan, nahawi na yung daan, regular na po natin siyang dinadaanan, that is to seek the Lord.
nasisik po natin ang Panginoon. Hindi ko po alam sa inyo, no? Meron po talagang time, even as workers, mga pastors, ewan ko po sa iba kung aamin sila, dumarating din po talaga yung time na parang wala yung ganong klase ng passion in reading your Bible. Tapos parang sabihin po natin, in making your devotion. So parang hindi po nagiging, parang ginagawa mo siya dahil tulak ito, motivated ng passion. Pero gagawin mo pa rin dahil iniisip mo ito yung bagay na maganda na gawin. And later on, bumabalik din po siya. Na-experience mo na ito talaga yung heart mo, ito talaga yung love mo na gawin. Kasi ang God na-create po sa atin siya ng isang longing talaga that only God can satisfy. Hindi po kayang isatisfy ng anumang bagay. So what it means to seek God? Kasi nga, yun po yung unang praise, no? Sabi, seek God while He may be found. So ano nga po ba ang nakapaloob po dyan? What it means to seek God? Ang number 1 po natin, seeking God in prayer. Seeking God in prayer. Right after po, na binanggit po, seek the Lord while He may be found, sa first part po ng verse 6, meron pong idinagdag na ang sabi po, call upon Him while He is near. Call upon Him while He is near. Ano po yung unang praise? Seek the Lord while He may be found. Yung second praise, ano sinabi? Call upon Him while He is near. Para pong magkaiba siya. Okay? Pero alam po ninyo, ang tawag po sa Hebrew poetry, meron pong mga Hebrew poetry po sa Old Testament na parang hindi po masyadong madaling intindihin. Pero nagjo-join po sila ng 2 pangungusap na parang very light po yung difference. Inuulit po nila yan para bigyan ng emphasis yung point, yung sinasabi po. Ang tawag po natin dyan ay synonymous parallelism. Ang tawag po ng mga Bible scholar. Binanggit po siya ng 2 beses pero magkaiba po ng konti ng pagkakasabi. Halimbawa, pag sinabi natin, punta ka naman sa church sa Sunday. Tapos inulit ko, masarap ding magkasama-sama sa pagsamba sa Panginoon. So parang medyo magkaiba po siya na statement pero similar po ang drive. Similar po ang gusto pong banggitin. That is synonymous parallelism, ang tawag po dyan sa Hebrew poetry. Sa Bible, marami pong ganon. Sinusundan po ng panibagong salita pero ang meaning ay the same. Saying something twice to emphasize something para po lalo po natin siyang matutunan. Kaya po nung sinabing seek the Lord while He may be found, immediately after, binanggit po ay call upon His name while He is near. Call upon Him while He is near. Parehas po yan. Ibig sabihin, in seeking the Lord, mahalaga po to call upon His name. Kaya po, yun po yung number 1 po natin, seeking God in prayer. Tawagin po natin ang atin pong Panginoon. Alam po ninyo sa Hebrew word nga po, yung call, to call with a voice. Tumatawag po tayo na meron po talagang boses, Father God, Abba Father, Ama ko. So that is a kind of prayer. Ito po ay isang uri po ng panalangin, to call upon the Lord. Yan po yung isang bagay na dapat po nating maisip na gawin. If you want to start this year at mag-i-start po tayo sa Panginoon, the best thing that we should do is to commit our lives in prayer. Throughout the Bible, marami po tayong makikita na inuutusan po tayo na tumawag po sa Panginoon. In Psalm 18:6, sabi po ni David, in my distress, I called upon the Lord and cried to my God for help. Ito po, another kind of tinatawag po nating
synonymous parallelism kasi ang sabi po, call upon the Lord, cried to my God. Okay, parehas po na ang diwa ay pananalangin. Psalm 105 verse 1, Psalm 105 verse 1, "O give thanks to the Lord, call upon His name." Giving thanks to the Lord and calling His name, ito na naman po ay tinatawag nating synonymous parallelism. So bago po natin i-consider ang prayer na siya po ay necessity and a priority, tingnan muna natin siya yung kanya pong significance. May kaiba po yan mga kapatid. Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Kadalasan po, napapansin po natin, pag sinabing prayer, kaya natin pinag-uusapan ng prayer, yung necessity. Kailangan mo mag-pray. Kaya natin pinag-uusapan ng prayer kasi ang iniisip po natin sa panalangin ay yung pong priority niya sa buhay ng isang Kristiyano. Pero hindi po natin napag-uusapan bakit po ang panalangin ay significant sa buhay ng isang Kristiyano. Iba po yung necessity, iba yung priority, iba po yung significance ng prayer sa buhay po natin. Kanina medyo nabanggit ko na po ito sa atin po mga intercessors bago po tayo magsimula ng atin pong gawain. Ano po ang significance po nito sa buhay po natin? Bago pa yung mga necessity and priority. Alam po ninyo, ang unang-una, prayer brings us home to God. Ang panalangin, dinadala po tayo nito sa Panginoon. Prayer brings us home to God. Kaya nga sabi natin kanina, if you want to start with God, if you want to seek God, magsisimula tayo sa Panginoon. So, yung panalangin ang kauna-unahan po natin kinukonsider. Because prayer bring us home to God. Dinadala po tayo nito sa tahanan po ng Diyos. Ginagawa po tayong at home with God. Yan, na-experience po natin, nariyan po ang Panginoon at kasama po natin. So prayer is theologically significant, not for what it can do for us. Hindi lang po dahil sa magagawa nito sa atin, pero ang mahalaga po dito, saan po tayo dadalhin ng panalangin. Gets po natin mga kapatid? Ang panalangin sa theological na pagtingin, hindi lamang po ano ang tulong nito sa atin. Iniisip natin ganun no? Halimbawa, meron po tayong pangangailangan, nasa panahon tayo ng matinding needs. Sabihin natin, mag-pray ka. Tama naman po yun, no? Tama, pagka nangangailangan po tayo, nasa danger po tayo, may problema po tayo, tama pong manalangin. Yun nga po yung sinasabi po natin. Yan po yung necessity ng prayer sa atin. At yung significance po mga kapatid, hindi lamang po yung magagawa ng panalangin sa atin, kundi ang mahalaga, saan tayo dinadala ng panalangin. Ang panalangin po, dinadala tayo nito pabalik sa Diyos. Pabalik po sa God. So ito po ay nagdadala sa atin both in the right view of God and right view of ourselves. Kadalasan po, tayo po ay nadididat sa prayer kasi iniisip natin, yung human effort natin sapat na nadidiskartehan naman natin, may mga nangyayari din naman sa mga ginagawa natin. So, yan po yung nagiging dahilan para nadidetach po tayo sa prayer. Pero kapag nagsimula po tayong mag-commit ulit sa panalangin, nagkakaroon po tayo ng right view about God and right view of ourselves. Na alam natin, we are nothing. Wala tayong magagawa maliban sa biyaya ng Panginoon. It's not about strength. Hindi naman po yan sa lakas po natin, kundi sa lakas po ng Panginoon na sumasama po sa atin. So yung pong panalangin din, nagre-refine po iyan ng ating appetite sa mga bagay na hindi po makakatulong sa atin pong paglago bilang mga Kristiyano. At nare-replace po yan ng deeper sense ng atin pong paglago sa atin pong Panginoon. Nag-iisip po tayo ng mga bagay na magaganda na dapat po nating gawin. So prayer is about growing deep in God. Ang panalangin po, mga kapatid,
ito po ay nagpapalalim po sa atin pong Panginoon. So sana po maraming mga Christian, makita po natin ito, that prayer is not, parang sabihin po natin, duty natin kasi na manalangin. Hindi po talaga siya duty, Parang privilege po natin na tayo po ay makapanalangin sa Panginoon. So maganda po yan, maganda rin naman po yan, iisip po natin yung ministry resource, kaya tayo nagpe-pray, duty, kaya tayo nagpe-pray, pero dapat lampas po doon yung atin pong isipan tungkol po sa panalangin. So kung titingnan po natin yung necessity and priority naman, kasi sabi natin, it's not all about priority and necessity. So tinignan po muna natin yung significance. Ngayon, tingnan naman po natin yung necessity and priority. Bakit po kailangan pong manalangin? Ang unang-una po, nananalangin po tayo para sa ating ikaliligtas. For our salvation. Nananalangin po tayo para sa ating security, para po sa ating protection. Marami pong mga verses tayong makikita na alam po natin na magkasala po si Eva at si Adan. Genesis 4:26, they first began to call upon the name of the Lord. In other words, bakit po sila nag-pray? Kasi po wala na po silang security, wala na po silang protection, so humihingi po sila ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. In Joel 2:32, sabi po dyan, whoever will call on the name of the Lord will be saved. Whoever call on the name of the Lord, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Actually, kinote po yan ni Apostle Paul sa Romans 10:13 po yata. Kanya pong kinote po ulit yung verse po na yan, na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Of course, kaya po tayo nagpe-pray pag sinabi po nating necessity and priority, dahil po sa paghingi po natin ng tulong. Psalm 18 verse 3, I call on the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Psalm 120 verse 1, in my trouble I cried to the Lord, and He answered me. So sa mga panahon ng trouble, sa panahon ng mga sicknesses, sa panahon po ng may mga kaaway, we call on the name of the Lord for help. Humihingi po tayo ng tulong. Kuha po ba ninyo mga kapatid? Dapat po ang nauuna ay yung significance. Makita po natin kahit wala akong hinihingi kay Lord. Etong year na to, kahit panatag ang aking buhay, I call on the name of the Lord. I will seek the Lord. I will pray unto the Lord. Hindi po kailangang may problema po tayo para lumapit po tayo sa Panginoon. Can you say amen to that? Amen. So that is significance. Kinreate tayo ng Panginoon as spiritual beings, at dahil spiritual beings po tayo, yung atin pong espiritu, naghahanap po talaga yan. Kahit ano ang isaksak mo dyan. Kaya nga po ang daming sikat na artista nagpakamatay. Ang dami po ang sobrang yayaman, hindi po satisfied. Tama po ba? So yung fame, yung riches, hindi pala yan magbibigay sa iyo talaga ng real satisfaction. Why? Kasi po nilikha po tayo ng Panginoon na spiritual beings. Unless makonect po tayo sa God, hindi po tayo masasatisfy. We can never be satisfied sa mga bagay, kahit ano man po yan, kahit anong ilagay mo sa iyong sarili, tanging ang Diyos lang ang magbibigay po sa atin ng satisfaction sa buhay. Subukan po ninyo mga kapatid, wala po kayong intindihin, magtrabaho lang kayo na magtrabaho, mag-ipon lang kayo na mag-ipon, sasawaan nyo rin. Bilhin nyo na po lahat ng gusto po ninyo, makikita nyo sandali, matutuwa naman kayo. Pero sandali lang po yon. You will be never satisfied. Hindi po kayo makukontento sa buhay.
Kasi nga po, kinreate po tayo ng Panginoon as spiritual beings. Meron pong longing. May hinahanap po yung atin pong espiritu. Tanging Diyos lamang po. At kapag hindi po tayo na-connect sa Lord, wala pong saya ang buhay po natin. Kaya nga po yan na pinopromote po natin. Yan po yung declaration po natin for 2024. Ano yung declaration natin? Year of Intimacy. Number 2 po natin ay seeking God in repentance. Yung una, ano po yung una po natin? Seeking God in prayer. Pangalawa ay seeking God in repentance. Kaya po natin sinisik ang God. If you want to start with God, dapat po merong repentance, merong pong paghingi po ng tawad. Sabi po doon sa mga praise na sumunod, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. So, tinuturo po sa atin, mahalaga po ang manalangin. Right? Tama po ba mga kapatid? Iyon po yung kauna-unahang dapat po natin gawin. Manalangin po tayo. Call on the name of the Lord. That is vital in seeking God. Pero mayroon pong isinunod na mahalagang bagay. Sabi, turn from your wicked ways as well. Dapat po, tumalikod po tayo sa atin pong mga maling mga pinaggagawa. Yan. Mga maling nakasanayan. Yung sinanay po natin yung ating sarili sa mga bagay na mali. Okay? Actually, hindi mo kailangan maging masyadong spiritual. Minsan kahit tayo mismo, parang nagigiltihan din naman tayo sa ginagawa natin. I'm not talking of a major sin. Hindi naman po, Kristiyano po tayo, hindi naman po tayo gumagawa ng kung ano-anong tinatawag po natin parang sobrang lalaking kasalanan. Pero meron tayong mga ginagawa, mga shortcomings na kahit po tayo talaga, nagigiltihan din naman. Hindi po kailangan maging sobrang spiritual po natin para maintindihan po ito at magiltihan po tayo. Pero ito po yung sinasabing dapat yung mga wicked ways po natin, yung mga bagay po na yan, natututunan po nating i-give up, natututunan po nating talikuran. Actually, kapag nagpe-pray lang po tayo at hindi tayo tumatalikod doon sa mga known sin, mukhang hindi po tayo serious about seeking God. Hindi po talaga natin hinahanap ang Panginoon. Yung we pray, yan, we commit our lives in prayer, pero hindi po tayo tumatalikod at hindi humihingi ng tawad doon sa mga alam naman nating mali na nagagawa natin. Hindi tayo seryoso na hanapin po talaga ang atin pong Panginoon. Ang sabi po nung verse, forsaking your ways, pero meron pong idinuktong Hindi lang forsaking your ways, ibig sabihin yung action, pati pala po yung wicked thoughts. Kahit po yung mga iniisip natin. Kumusta na po yung mga pinag-iisip po natin sa ating kapwa ng mga nakaraang araw. Yan. Lord, patawad po. Yan. Marami na po tayong isipan, mga mali-maling isipan. So, ang tawag po natin nga dyan, sinasabing wicked thoughts po yan. Hindi lang wicked ways, kundi yung wicked thoughts. So, ways and thoughts, kasama po yan. Ibig sabihin, wala talaga tayong ititira. Hindi po yung parang action lang, yung outward lang ang hinihingi natin ng patawad sa Panginoon, pati yung mga iniisip natin. So, lahat-lahat po yan, sinusuko po natin sa atin pong Panginoon. Forsaking His ways and wicked thoughts. So, yung pong repentance is not just one-time thing na parang hihingi tayo ng tawad ngayon tapos babalik ding kinabukasan, kundi yan po ay continuing experience po yan. Patuloy yan po yan mga kapatid na nangyayari. And if you define repentance, biblical biblical view of repentance,
ang makikita po natin, yung pinaka-sense po niyan, mapapansin po natin, wala pala po nakakapurso ng 200 ng sabay. Tama po ba? Wala po palang tao na pwedeng lumakad sa 200 na isang tao ka, lalakad ka sa 200. No one can pursue two paths in life at the same time. Ibig pong sabihin, pagka repentance, tumatalikod ka sa maling ginawa mo, yung dati mo nilalakaran, tapos papunta po sa direction ng atin pong Panginoon. That is repentance, ano? To turn in repentance, a person turns from sin and turns to God. So tatalikod tayo sa kasalanan, tapos humaharap po tayo sa Panginoon. Lumalakad po tayo papunta sa atin pong Panginoon. Actually, sa prodigal son, ang makikita po natin na repentance, meaning ng repentance, naalala ko sa ating encounter, pag sinabing repentance, a change of mindset, a change of thinking, na bago yung isip. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Sa aking ama, hindi ako magugutom. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Sabi, he rise up and change his mind. Nagbago ang kanya pong pananaw. Yan po yung sinasabi po nating repentance. Nag-a-adapt po tayo ng new perspective in life, yung reality of life. Meron pong bagong pananaw po tayo, a new view of sin and a new view of God and yourself. Alam po ninyo, minsan pagka nasa sin tayo, iba ang tingin po natin sa sin. Ito yung maganda, ito talaga yung parang nag-i-enjoy ako. Pero sa totoo lang, ang sin po kasi, enjoy now, pay later. Hindi po pwede na may kasalanan, wala pong consequence. Pwedeng hindi po natin na-experience kaagad, pero hindi po magiging truthful ang Bible kapag hindi po natin naranasan yung consequence. May consequence po yan. Pwedeng immediate, pwedeng hindi, pero for sure darating po ang consequence sa mga mali po nating desisyon, sa mga mali po nating ginawa. Kaya po, kailangan po, meron po tayong repentance. At pag repentance, adopting new perspective. Nakikita po natin, iba ang kasalanan. Meron na po tayong new view about sin, new view about God and ourselves. So, yan po yung isang bagay na kailangan po nating gawin to seek the Lord. Kung tayo po ay seryoso, nahanapin talaga ang Panginoon, ano yung una? Pray, manalangin, call on the Lord. So, magbago po tayo ng commitment ngayon sa prayer, ho. Na minsan ang prayer, ginagamit lang po talaga natin. We are using God para maging tagumpay tayo, maging successful tayo. Hinihingi po natin lahat ng pabor niya. Okay naman po yan, mga kapatid, ho. Pero mukhang that is inadequate. Hindi po yun ang sapat na dahilan. Bakit po tayo nananalangin? Nananalangin po tayo kasi yan po ay very significant po sa atin. And then, sabi po, pray, tapos tapos repent. Yan, humingi po tayo ng tawad. Alalahanin po natin yung mga kahit maliliit na mga bagay na nagawa po natin sa atin pong Panginoon. At mga bagay na tingin po natin naka-offend po sa Kanya. Number 3 at last na po ito. Nagkaroon po ako ng New Year's resolution. Inisip ko mag-preach na mga 1 oras kalahati. Pwede kayo? And then nakilala nyo na ako, maiksi lang talaga ako mag-preach. Basta at least ay may baon po tayo na aalis po ng ating church. Baon po natin ang salita po ng ating Panginoon. Number 3 po natin ay seeking God's intimacy. Isang bagay po na magandang ma-experience. Lalo na nga po yung series po natin. Sabi po natin, series po natin, start with God, stay with God. Kung nag-i-stay po tayo sa Panginoon, maganda po ma-experience po natin yung intimacy with God. Seeking God's intimacy.
And let him return to the Lord. Actually, inulit pa po yan eh. Let him return to the Lord and to our God. Sa bandang huli, meron pang praise na inulit. And to our God. So, dalawang beses inulit po yung returning to God personally. Personal po yan mga kapatid. Ho. Ano po ang gusto po nating makita dyan? Sa mga revival talaga, sa restoration, pag sinabing restoration and revival, ang mapapansin po ninyo, God is calling us to return to Him. Bumalik po tayo sa Kanya. Meron po mga pagkakataon, hindi ko po alam kung feel po ninyo o nagkakaintindihan po tayo. Pwedeng malapit ka pero malayo ka. Pwede po ba yon? Yung pong halimbawa, meron naman talagang gano'n, lagi mong kasama pero ang layo ng loob mo sa Kanya. Tama po ba mga kapatid? Kasama mo sa office, kasama mo sa church, lagi kayong magkasama, sabay kayong kumakain, pero wala namang parang involved talaga na love sa inyo. Ayan. Wala naman talaga kayong parang pinagsasamahan. Malayo ang loob. Meron pang sinasabi, far yet near. May mga gano'n naman no? Meron parang anlayo, pero mukhang malapit naman. Pero ito po mga kapatid, hindi po natin alam, pwedeng regularly, nagpupunta tayo ng church, involved tayo sa prayer meeting, involved tayo sa Ignite, nagdi-devotion tayo, pero may mga pagkakataon baka, meron ng distance yung ating relationship sa God. Mararamdaman po ninyo yun wala na po yung fire, wala na po masyado yung love sa inyo, wala na masyado yung excitement. Pero alam po ninyo, yung pong sinasabing intimacy, pag sinasabing intimacy, ito po yung sinasabi ng Panginoon return to me. Meron pong mga verses na makikita po tayo. In Nehemiah 1:9, sabi po ng Panginoon, return to me. He also said in Isaiah 44:22, return to me. Jeremiah 4:1, return to me. And he said in Joel 2:12, return to me with all your heart. Pinababalik po sila ng Panginoon. So sa restoration, sa revival, importante po talaga na bumalik sa atin pong Panginoon. Return to Him personally. Sa Kanya lang po. Sa Kanya po tayo bumabalik. Not in the church, though that is important. Sabi mo, babalik na ako talaga sa regular na pagpunta ng church. Maganda pong New Year's resolution po yon. Babalik na ako sa aking devotion. Babalik na ako sa mga good things na aking ginagawa. Babalik na ako sa mga good habits na aking ginagawa. That is good. Magandang bagay po yan. Pero ang binabanggit po dito is not parang balikan nyo lang yon. Not just going back to good habits, not just going back to your church, to your devotion, but going back personally to God. Ang binabalikan po talaga natin ay ang atin pong Panginoon. Kasi pinag-uusapan po natin ang object, seek God while He may be found. Siya po mismo. Siya ang ating binabalikan, hindi po kung anong mga bagay. So, it is not about seeking religion, but seeking God. It's not about seeking answered prayer, but seeking God. Yung iba parang kontento na tayo. Yes, answered prayer ako. Mabuti si Lord, mabuti ang Panginoon. Pero hindi lang po about seeking answered prayer, kundi po seeking God. Hindi lamang po seeking good health. Ako po lagi nagpe-pray ng good health. Yan. Na-meet ko po si Bishop nung na-invite po kami ng Christmas party sa atin pong Bible School. Sabi niya, mukhang maganda ang katawan mo ngayon.
Sabi ni Bishop Ray sa akin. Sabi ko, actually po, sinisikap ko pong i-discipline kasi po may mga nararamdaman pa rin ako. Panalangin niya po ako. So, pinag-pray niya po ako doon po sa isang gilid po doon dahil marami pong tao. So, ito po yung binabanggit po natin. Mahalaga po yan kasi siya naman po nagbibigay sa atin ng lakas. Siya nagbibigay po sa atin ng buhay. But this is not about seeking good health. But this is about seeking God. Hinahanap po natin ang atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ma-feel po ninyo na lumalago po tayo sa atin pong intimacy. Pagka nagkikrave na po tayo sa Word ng God, nagkikrave na po tayo in His presence. Yung gusto po natin maramdaman, yung Kanya pong banal na presensya sa atin pong pananalangin, sa atin pong pagsamba, sa atin pong Panginoon. Mamaya po sa atin pong goal setting, may mga gusto po akong i-share about Year of Intimacy. Maganda po na makapture talaga yung heart po natin sa bagay po na to. Instead po na ang dami-dami pong nasa isip po natin na gusto po nating gawin, gusto po nating mangyari, unahin po natin yung malalim na relasyon po natin sa Panginoon. Alam ko po, in one time or another, na-experience na po natin yan, ibabalik lang po natin. Kaya sabi, return to me. Bumalik kayo sa akin. That is one way to seek the Lord and to start with God. Amen po ba mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Sabi po nung verse sa atin, kung gusto po talaga nating isik ang ating Panginoon, call upon His name. Kumusta po ang ating po prayer life? Nahando na po ba tayo doon sa point na kapag nagpe-pray talaga tayo, nagpe-pray tayo dahil alam natin yung significance. May longing tayo sa God. Nagpe-pray tayo hindi dahil necessity, hindi dahil priority ito ng atin pong Christian life, hindi natin siya duty lang, kundi nagpe-pray tayo dahil very significant ito. Alam natin, ito yung nagdadala sa atin sa Panginoon. Naging at home tayo with God kapag tayo nagpe-pray. Kung hindi po ganon mga kapatid, lalapit po tayo sa Panginoon and we will again recommit our lives in prayer. Pangalawa, meron po ba tayong mga naiisip na nakaraang taon na offend natin ang God? Mga mistakes, mga lapses, mga decision na tingin natin naka-offend sa ating Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa siya isinusurrender sa God, hindi ka pa nagpapakita ng repentance sa Kanya. Alam po natin ang repentance, hindi lang yung pagsasabi ng tama kayo Panginoon, mali ako. Hindi lang po yon, although maganda po yan. Pero ang repentance po talaga, pagtalikod doon sa ginawa po natin at paggawa ng tamang bagay. That is repentance. Ang repentance hindi lamang po pagtigil doon sa pangit na ginawa, kundi po paggawa naman ng magandang bagay para maluwalhati po ang ating Panginoon. Meron po bang ganon mga kapatid? Kung meron yung ganon, habang lahat nakapikit, taas lang po ang kamay, tayo po ay lalapit po sa Panginoon. Marami pong salamat. Sige po, pwede nang pakibaba. Yun naman po ang feeling niya, Lord, parang na-feel ko, parang malayo ako sa inyo. Hindi ko na maramdaman yung feeling dati na nahandyan lang talaga yung presence mo. Mukhang nawala yung intimacy, yung closeness, yung up-close relationship with God. Alam po ninyo, gusto ng Panginoon bumalik tayo. Return to me, sabi ni Lord. The fact na sinasabi ni Lord, return to me,
mukhang hindi si Lord ang umalis. Tama po ba? Hindi si Lord ang umalis. Kasi tayo ang pinababalik eh. Return to me. Tayo po ang umalis pala. Kaya pala nakaramdam tayo na malayo tayo sa Panginoon. So kung gusto mong bumalik talaga doon sa intimacy with God, hindi ibig sabihin na talagang nag-backslide ka ha. Ang ibig lang sabihin, parang yung intimacy, yung closeness na yan, parang nawala. Pakitaas lang din po ang kamay. Sige po, pwede na pong baba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa inyo pong mga salita. Thank you, Lord. Salamat po sa fresh message po ninyo sa taon pong ito. Salamat po, Panginoon, sa direction po ninyo. Salamat po sa Holy Spirit na kumikilo sa amin pong buhay, sa amin pong puso, Panginoon. Lord, balik niyo po kami. Gusto po namin makabalik in close relationship with you. Gusto po namin kayong isik. Gusto po namin, Panginoong, maging at home muli, Panginoon. Ma-feel po namin, Panginoon, ang inyo pong amazing love, yung greatness po ninyo, Panginoon. Muli pong maging malapit po kami, Panginoon, sa inyo. Lord, sa amin po mga prayer life, sa amin po, Panginoon, commitment, sa amin po mga panalangin, habang kami po ay nagpe-pray, Panginoon, progressively, Panginoon, patuloy po namin maibalik ang sarili po namin. Uhawin niyo po kami, Panginoon. Gutumin niyo po ulit kami ng inyong pong mga salita at ng inyong pong banal na presensya. Panginoon, maraming pong salamat sa church po na ito, sa LVCC. Mahal po namin kayo. Kaya po, anuman pong sin, Panginoon, nilalapit po namin, Panginoon, mga offense, mga bagay na nagawa po namin, nasaktan po namin kayo. Hingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng strength, Lord, na gawin po ang tama for this year, 2024. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na inyo pong pagkakalob sa amin. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.